Na lang, wag nang lalapit pa. Wag mo nang pilitin o subukan pa. Wag nang iba, patuloy pa. Yan ang payo ko sa'yo, yan ang payo rin nila. Tumayo sana sa akit ng tukso. Laging mag-iingat, wag kang padadala. Huwag titingin sa dilak at tingnan. Yan ang payo ko sa'yo, sana'y pakinggan. Mortal sin, kahit kailan wag mong gagawin. Mortal sin, sa puso mo ay alisin. Saya tuh. Lito, ayaw ba kumain? Mayor! Mayor! Hindi porkit mayor ka rito, kaya mo siya. Sinabi ko na nga ba na balang araw ay babalik ka? Hindi pa ba sapat ang ginawa mo? Winasak mo ng tahanan na ito. Patay na silang lahat. Utang na loob. Layas! 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 Layas!
kaibigan, maraming salamat sa inyong lahat at sa pagdalo ninyo sa aking paanyaya. Totoo nga palang kasabihang walang kasing tamis ang bumalik sa sariling bayan at makapiling ang mga taong inyong kinagisnan. Ang ngayon ay kailangan ko ang inyong tulong. Meron pa akong tungkulin na dapat gampanan dito. Marahil ay naalala pa ninyo ang aking papa, si Don Sol de Leon. Malaki ang utang na loob ninyong lahat sa kanya. Iniligtas niya ang bayang ito na gustong sunugin ng mga Hapon. Sa pamamahala ng papa bilang gobernador, ay umunlad ang ating probinsya. Nabalitaan mo ba yung nakawang kagabi? Marami siyang Oh, pinag-aral. ano nawala sa'yo? Ang Tinangkilik, poise ko. tinulungan. Ilathala natin ang kagitingan ng kanyang buhay. Magtayo tayo ng bantayog sa kanyang alaala. Sama-sama tayong kumilos hanggang siya'y kilalaning isang bayani. Bitiwan niyo ako, sabi! Hindi naman ako magnanakaw eh! Ano ba? Bitiwan niyo ako, sabi! Ano bang gulito? Ma'am, kaya nainala po ang kilos niya eh. Natitiyak ko pong nakita ko siya nung gabi nung magkanakawan sa bahay niyo. This child. Halika nga, lumapit ka. The poor thing, nanginginig pa sa takot. Bakit? Ano bang problema? Ito raw ang magnanakaw na nakapasok sa bahay ko. Isa yan sa mga problema natin dito eh. Wala tayong welfare bill para sa mga bata. Kawawa naman. Let her go. Perhaps it was just a childish prank. No harm done. Sige na, Ineng. Lumakad ka na. Pasalamat ka at mabait si Miss De Leon. Hindi ako magnanakaw. Hindi niyo ba ako nakikilala? Ako ang anak niyo. Inay, bakit niyo ako tinapon? Hindi niyo ba ako mahal? Ano ba nangyayari sa kanya? Anong pinagsasabi nito? Mabuti pa kaya alisin ninyo siya dito. Ikaw nanay ko. Halika na, Iya. Halika na. Umuwi ka na. Sige, Ineng. Halika na. Uwi ka na. Pambata. Uwi na. Bitiwan niyo ako. Kayo nanay ko. Kayo nanay ko. Maniwala kayo sa akin. Kayong nanay ko. Kayong nanay ko. Inay, kayong nanay ko. Inay. Tita, napakatigas ang ulo mo. Makinig ka sa nanay Annabella mo, sa nanay Arabella mo, at kay nanay Isabella mo. Talagang walang yakang bata ka. Sobrang tigas ang ulo mo, nakakabwisit ka. Ha? Simula ngayon, hanggang 3 araw, wala lalabas ang kwarto. Pag nabalitaan namin na ikaw'y nakikipagkita sa Mirasol na yan, aalisin namin, puputinin namin ang lawas mong gaga. Ano ba nangyayari sa'yo? Anong pumasok ko konti mo't aangkinin mo na ang Mirasol na yan? Nababalit ka na ba? Gaga! May tao sa labas! Che! Huwag mo ko matawag-tawag na ate. Mas bata ako kisa sa inyong dalawa. Hoy, tita! Narinig mo? 3 araw, walang lalabas sa kwarto, ha? Yung Mirasol na yan, maaaring putulin ang sustento ng gobernador sa atin. Saan tayo kukuha ng panlamon? Matanda na kami para kumabit sa isang mayaman. Hindi kita maintindihan. Bakit ayaw mo kaming tanggapin dito? May mga bakanting cottages naman, di ba? Para sa na Mrs. In-explain ako na sa inyo. Fully booked na kami. Kalokohan! Exclusive resort ito. Ba't hindi niyo subukan sa Good Time Resort? Doon sa kabilang bayan. Nanginginsulto ka ba? Para lang sa mga prostitutes yun. Sa mga nag-good time. I'm sorry. Kung gusto niyo, ilalagay ko kayo sa waiting list. Baka sakaling may cancellation. Pero wala akong may papangako. Waiting list! Pambihira ka naman pare. 4 na oras kaming bimaya. Good evening, Mayor. Good evening. Nakikilala niyo ba sila, Mayor? Pila nga. Hindi ba taga rito ka noon? Mayor, kailangan tulungan niyo ako. May importanteng lakad ako dito sa bayan. Wala akong ibang matulungan kung hindi ang Playa del Sol. Balik bayan yan. Kasi kasuhin mo. In that case, okay, sir. Lahat ng mga taga rito ay welcome sa lugar na ito.
Salamat, Mayor. You're welcome. Old Flame? All my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, I believe. Maganda ka pa rin tulad nung araw. Sit down. Gabi na, Carlito. Magsasara ng bar. Nakalimutan mo na ba? May privilege ang mayor dito. Malaki na ipinagbago mo. For better. For worse. Hindi ka pa rin nagbabago. Tulad ng mga brilyante mo. Kasing ganda. Kasing lamig. Kasing tigas. Good night. Good night. Yun lang ba sasabihin mo? Good night? Pagkatapos ng 15 taon? You wouldn't even say, kumusta ka, Carlito? Maligayang pagkikita. Kumusta ka na, Carlito? Nasisiyahan akong makita ka. Kumusta na ang misis mo? Ilang pag-ibig ba ang kinailangan mo para makalimot? Kailanman ay hindi ko nakilala ang pag-ibig. Kahit na ako? Lalo na ikaw. Let's go home, Jade. It's going to be a bore, I'm sure. Dita! 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 Dita? Dita, lumakas ka na naman, oh. Pagod na kakasigaw, eh. Dita? Ito, oh. Pinadala ka ng damit ng mga nanay mo. Dita? Dita? Ito, oh. Ayaw mo? Natapo ko to. Dita! Kita mo! Napasado rin ako! Hindi naman tayo magkaway, ah! Bubas ka na, magkakadugo niya ako dito, eh! Sige! Pag hindi ka lumabas, mag-uubad ako! Makikita mo yung birdie ko! Ayan, tagal yung polo ko! Pag hindi ka pa rin lumabas, uubarin ko itong pantalong ko! Taran, taran, dan! Yay! Taran, 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 yun! Takbo, dali, may ahas sa tubig! Ha? Nasaan?
Pati na tayo? Friends? Perfect. I knew the park was just right para sa rebulto ng papa. Bukas matatapos ang scaled model. Very good. You can start soon then, Leandro. Very soon, as a matter of fact. Enjoying yourselves. Ah, the literary side. Mirasol, my... Hello. Kumusta ng biography ng papa? Sinimulan ko na. Katulong ako sa pagre-research niya. Wonderful. Anton, any progress? 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 Here. No. Hindi ganyan ang gusto ko. Ang gusto ko, simple. Simple but dignified. Powerful. Ganyan si Papa nung nabubuhay pa. Well, I can always try again. Please do, Anton. Good morning. It was until now. Sister! Very timely ang arrival ninyo. Oh? Yes? Maraming Kailangan ko makausap si ng Mirasol. aming ospital. Busy siya. Maghihintay ako. Busy siya buong maghapon. Tungkol saan ba ito? Personal. Kailan ko siya pwede makita? Bukas na makalawa? Sa isang linggo? Oh, I see now. Marami siyang appointments. Ako ang personal secretary ni Miss De Leon. At kung ayaw mong linawin kung anong gusto mo sa kanya, inaaksaya mo lang pareho ang ating panahon. I can't allow you to see her. Kailangan ko siyang makausap. Gusto kong malaman kung saan niya itinago ang anak ko. 15 taon na akong naghihintay. Guards! Kung gulo ang hanap mo, ayan sila. Magsasawa ka. Hindi niyo ako mapipigilan. Ibabalik niyo sa akin ang anak ko, ninakaw niyo. Hahanapin ko kahit sa impyerno. Naintindihan ko ang pangangailangan ng ospital, sister. Dumarami na yata ang mga sirang ulo dito. Hindi kayo magdadalawang salita sa akin. Bless you. Inay? Naririto ka na naman? Guards! Maniwala kayo, kayo talagang nanay ko. Pero kayo talagang inay ko, batahan niyo pa aminin. Paano kaya natin matitigil ang peste? May suggestion ako. Hindi naman natin pwedeng pagalagalain ang batang yan dito sa resort. Ano na lang isipin ng mga tao? Ipasok siya sa ospital. Bitawan niyo ako, sabi! Ayoko sumama sa inyo! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! Bitawan niyo ako! May sakit ka, Dita. Kailangan kang gamutin. Hindi ako baliw! Hayaan mo ang doktor ang magsabi niyan. Ano ba? Bitawan niyo ako! Kumusta ating iridera? Are we feeling well today? She didn't take her medicine. Naughty. Ayoko ng gamot niyo, nahihilo ako. Para maging kalmado ka. Dr. Bustos, kailangan pagalingin mo siya. Nangako pa naman ako kay Miss De Leon. Nakakahiya naman. Marami na siyang perang nayabuloy sa atin. Kaya nga tayo nakabili ng electric shock machine eh. I'm doing my best, sister. Try harder. Dita? Jean?
para sa'yo. Chin, huwag mo ako iwan. Natatakot ako dito. Nandito naman ako ah. Chin, tulungan mo ako makatakas dito. Si Mirasol talagang nanay ko, sabi ng mga tiyahing ko. Maniwala ka sa akin, Chin. Paniwala man kita, wala rin tayong magagawa. Kung yung mga nanay mo, wala sila nagawa eh. Kung di sila pumayag na ilagay ka dito, makukulong ka rin ni Marisol dahil sa ginawa mo. Hindi ba mabuting nandito ka kaysa nasa bilangguan ka? Ikaw lang ang pag-asa ko, Chin. Huwag mo akong pabayaan. Chin! Huwag mo akong iwanan. Babalik ako. Kailan ba tayo uuwi? Bored na ako eh. Do I bore you? Ang ibig kong sabihin, I'm sick and tired of this crazy place. Sawa-sawa na ako sa mga itsura ng tao rito. Lalong-lalo dyan sa... mo. Sino ba naman ang hindi mabibuwis yan? Biglang, hindi ako makahinga. Biglang... Diba? Ay, nako. Eto. Kunin mo. Don't be shy. You must be accustomed by now to be receiving money from women. Oo. Pero sanay ako sa buo. Hindi barya. Ano ba talagang gusto mo? Gusto ko nang umuwi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakakausap si Mirasol. Sigurado akong may kinalaman siya tungkol sa akong anak. Ano nga magagawa mo? Ayaw ko namang kausapin. Bakit? Sino ka? Anong kailangan mo? Excuse me. Mrs. Soledad, alam ko po kung saan makikita ang anak niyo. Ano? Saan? Ikaw ba? Ikaw ba ang aking anak? Hindi ho. Pero kailangan niya ang tulong niyo ngayon. Miss Soledad, sorry ho eh. Wala siya, nasa session siya. Sorry ho. Miss Soledad? 15 years ako naghintay. 15 minutos lamang hindi mo ako mapagbigyan. Magbalik ka na lang sa ibang araw. Marami ako inaasikaso ngayon eh. Kahuli-hulihan na ito, Carling. Hindi na kita gagambalain kailanman. Pirmahan mo lamang ito. Lucy! Yes, sir? I-hold mo mga appointments ko, ha? 15 minutos. Ayokong maistorbo. Yes, sir. Pirmahan mo lang ang affidavit na ito para mailabas ko si Perdita sa ospital. Siya ay anak ko. Natin. Hilda, nananahimik na ako. May sarili na akong pamilya. Tumistigo ka lang na nung Huwag mo na araw, akong kalat-karin sa iskandalo. Perdita. Yun lang. Totoo naman, hindi ba? Bodyguard ka pa lang ng gobernador noon. Sinabi ko sa'yo na buntis ako. Hindi ka naniwala. Akala mo niloloko kita. Na gusto kitang pikutin. Pinabayaan mo ako sa ganyang kalagayan. Para makuha mo lang si Mirasol. Ginawa kang mayor ni Gobernador de Leon. At nakamtan mo ang ambisyon mo sa buhay. Maliban lamang kay Mirasol. Samantalang ako, nahiwalay sa akin ang aking sanggol. Ngayon, natagpuan ko na siya. Ibalik mo siya sa akin. Isauli ninyo ang kaligayahang ninakaw ninyo sa akin noon. Ayoko ng gulo, ha? Paano kung may magsuspetsa? Problema mo na yan. Naniningil ako, Mayor.
magbayad ka ng utang. Pirmahan mo. Pirmahan mo ito. Kung hindi para sa akin, alang-alang sa bata. Ayoko nang makita muli pag-umukha mo, ha? Bakit? Hindi ba nagagandahan ka sa mukha ko noon? Magdamag mo itong pinupupog ng halik. Excuse me, sir. Di ba't sinabi ko sa'yo kung may istorbo? Nakakaistorbo ba ako? Aba, hindi. Hindi. Minsan, tuloy ka. Tapos na si Miss Soledad sa kanyang business, eh. Official business or monkey business? Official. Ngayon lang dumating ang monkey. May papeles tayong dapat pirmahan tungkol sa donation ko sa park. Tapos na rin ang mga papeles ko. Anong kailangan ng touching na yan? I'm glad you find men interesting now. May mga ibang bagay na mas interesting kaysa sa mga lalaki. You'll agree with me. Oh? Siya na kaya ang kanyang ina? At siya na nga kaya ang kanyang anak? Tumahimik ka. Kung ako ikaw, siyang patatahimikin mo. Iha, bukas mamimili tayo ng damit mo at sapatos. Mayroon bang department store dito? Sweetheart, we're in the boondocks. Sweetheart, sa sofa ka na muna matulog. Ano? Dito na muna kami mag-ina, magkatabi. Ba't di siya matulog sa sofa? Siya naman ang bagong dating dito, ah. Tsaka mas kakasya siya doon kaysa sa akin. Sweetheart, try to understand. Nakakahiya sa anak ko kung magkatabi tayo ngayong gabi. At saka, kailangan ko rin ipakita sa kanya na mahal ko rin siya. Bakit ako? Akala ko ba mahal mo rin ako? Sweetheart, try to move out temporarily. If you want, I'll move out permanently na. Sweetheart. Kamo kayo inuupuan mo. Hindi ka pa ba inaantok, anak? Dito ka muna sa tabi ko para magkakilala tayo ng mabuti. Ano bang tatawag ko sa inyo? Di inay, mommy, mom, mother. O kaya sugar mommy. Shut up! Kung anong gusto mo, anak. Dita, kahit na ina mo ako, turing mo na lang akong isang kaibigan. Ha? While you're still young and handsome at 45, I'll be an old woman of 60. Will you still love me then? Sino makakapagsabi? Bago mangyari yan, maraming taon na tayong pinagsamahan. Years and years of love and fun. Having dinner? Finally, face to face with Mirasol de Leon. Would you, like a drink? A cocktail, perhaps? Thank you. But I already own the bar. Huwag kang magagalit, Hilda. But you look like you have a bad case of battle fatigue. Totoo nga palang kasabihang alcohol ages a woman. Totoo din ang kasabihang that behind every smile, there are teeth. Alam kong hindi totoo ang ngiti mo sa akin. I wonder about your teeth. Postiso ba?
Down, girls. Down. Why don't you run along, Sonny? This is woman talk. Okay. Whatever you say. Just remember, no scratching, no biting. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Pwede ba? Tigilan mo na ako! Buhat pa nang dumating ka rito, ay pinipeste mo na ako. Ikaw ang peste sa buhay ko. Then don't get on my way. Alam mong masisira ang reputasyon ko dahil kay Dita. Ibalik mo siya sa ospital. Ako ang tunay niyang ina. Nagpunta ako dito nung nabalitaan kong magbabalik ka. Sa magbabakasakaling lumitaw ang anak ko. I see. Ikaw pala ang inang hinahanap niya. Mabuti. I'm glad for both of you. Kailan ang alis ninyo? Aalis kami dito kung kailan namin gusto. When we're good and ready. You've never been good, and you'll never be ready. You know I can drive you out of this place anytime I want. Magsisisi ka kung gagawin mo yan. Gusto mo bang ibulgar ko sa lahat ang tunay na kasama ng iyong ama? Gusto mo bang ibulgar ko ang kahiyupan ninyong dalawa? Gusto mo bang malaman ng buong bayan kung paano ako hinapi ng iyong ama nang dahil lamang sa kapritsyo mo? Hi. I'm Lucky. Hindi ko yata swerte ngayong gabi. Swerte ka nga dahil nandito ako. Ano bang gusto mo? Lengua estofada. Alam mo, bilib na bilib ako sa sarili ko eh. Gusto kong patunayan na kaya kong tunawin ang malamig at matigas na yelo. No dice, pare. Okay lang, George? Just a gigolo anywhere I go, la la la. Kung ipinanganak ako ng 1967, siguro kinasal sila ng 1966. Posible kaya hindi dito kinasal si Mirasol? Bakit hindi nyo hanapin ang birth certificate niya sa ospital o kaya sa munisipyo? Tinignan ko na lahat ng birth records from 1965 hanggang 70. Wala talaga eh. Ito, ginamot dito si Hilda ng 1967. Pero, hindi dahil sa panganganak eh. Ha? Pero posibleng hindi siya dito sa ospital ng anak. Maaaring sa bahay lang. Hello. Pwede ba makausap si Mirasol de Leon? May magandang balita ako para sa inyo. Para sa'yo, Dita. Galing kay Mirasol. Pumasok ka, Iha. Kumusta ka na? Magaling ka na ba? Mabuti po. Nagamot na ba ang pagkabaliw mo? Gusto mo raw ako makausap. Ano yon? Tatanggapin mo ba ang pera? Hindi pa ba sapat yan? Gusto mo bang dagdagan ko? Bakit hindi ka kumibo? Sabihin mo na kung anong nasa loob mo. Huwag mo kong titigan ng ganyan. Pero hindi pera niyo kailangan ko. Baliw ka ba? Anong gusto mo kung ganon? Ang pagmamahal niyo. Inay! Tigilan niyo ko. Hindi ko alam kung sino mang kasabwat mo.
Pero hindi magtatagumpay ang inyong mga pakana. Pakana? Blackmail. Extortion. Huwag ninyo akong galitin. Ipakukulong ko kayong lahat. Wala naman po akong hinihingi sa inyong pera eh. Maniwala kayong wala akong masamang hangarin. Wala? Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo? Kung sino-sino ang tinatanong ninyo tungkol sa akin. Kahit saan kayo maghanap, wala kayong makikita. Dahil kailanman ay hindi ako nagkaanak. Hindi. Tita? Anong ginagawa mo dyan? Tita, bakit ba? Tita? 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 Kung narinig mo lang ang mga pinagsasabi niya sa akin, pinagbintangan pa niya akong blackmailer. Magagawa ko ba yun sa kanya? Nanay ko siya. Hindi mo siyang papaamin. Mayaman siya. Mahirap ka. Pero halatang halata ako nagsisinungaling siya. Kung anak ka talaga ni Marisol, balang araw, lalabas din ang pagkainan niya. Kikilalahan ka rin niya. Hindi na siguro darating ang araw na yun. Matigas siya eh. Leon yun eh. Eh, ikaw. Kuting. At ikaw naman, Ano? Dagana, 4 pa mata. O ano, wala kang masabi, ano? Huwag nang lalapit pa. Huwag mo nang pilitin o subukan pa. Huwag nang iba. Jane, natakot ako sa'yo. Yan ang pangyurin nila. Sana huwag kang padadala. Galit ka? Pinahiya mo ako eh. Yan ang payo ko sa'yo. Sana'y pakinggan. Huwag kasing kahit kailan huwag mong gagawin. Huwag kasing sa isip mo ay alisin. Huwag kasing dapat mong iwanan ang akit ng mortasin. Takot ka pa ba? Kinakabahan. Hindi ka pa dressed up for dinner. Nakikita mo namang ang liwa-liwanag pa eh. Nasaan ang pera? Sinoli ko. Isinoli mo? Nasisira ka naman ng ulo? Anong sabi niya? Dodoblehin daw niyang pera para umalis ako dito. Pero 100,000 piso yun. Ba't hindi mo pa tinanggap? Ayoko pang umalis dito. Ano pa bang nandito? Ha? Baka namang iniisip mong kilalanin ka pang anak ni Marisol. Kung ako sa'yo, tinanggap ko ng pera. Baka maging bato pa. Nagpunta ka pa kay Marisol? Ha? Hanggang ngayon pa ba eh, pinipilit mo siya ang nanay mo?
Wala ka na ba kahihiyan? Para kang aso na kahit nagupitin nagmamakamo sa nagmamalupit sa kanya. Lalo ka naging malupit sa anak mo. Walang kwento sa'yo kung tuwag ka man lang dalagang ina. Hindi ba't lantara ka nakikisama sa lalaki na kadisgrasya sa'yo? Hindi mo alam ang lahat ng nangyari. Yun lang alam ko. Nung nakitripa ako sa mga nanang ko, tinutokso ko ng lahat. Dita, anak na puta. Dahil dati silang magkirida. Ngayon, nung dumating ka sa buhay ko, ganun din palang bagsak ko! May iniisip ba ako? Oo nga. Buhat na dumating ang Mirasol na yan. Lagi ka nag-iisip. Pang, nag-away na naman ba kayo ng mama? Tatalo ang Pang. Palagi naman eh. Pang, bakit kayo nag-away? Wala, nagsiselos ang mami mo. Mayor, may bisita po kayo. Ano, sa gantong oras? Napakawalang modo mga tao naman yan. Sabi mo kumakain. Pasensya na po kayo, Mayor. Importante lang. Kaya ako nangahas na pumarito. Mrs., kung ano man ang pakay ninyo, laging bukas ang opisina ko sa buong maghapon. Doon nyo na lang ako puntahan. Bakit, Lito? Ano kailangan sa'yo ng babaeng yan? Ina ako, Mayor. Ama rin kayo. Gagawin natin lahat ng mga magulang maski ano. Kapag nakasalalay ang kapakanan ng mga anak. Naintindihan mo ba ang gustong sabihin? Hindi ka pa tapos kumain, ah. Wala na akong gana eh. Hindi bale. Sandali lang ito. Tapusin niyo yung pagkain niyo. Wawasakin mo ang buhay ko. Naparito kami, Mayor, para makipagliwanagan. Hindi para makipag-away. Kahuli-hulihan na ito, Carlito. Hindi na kita muling gagambalain kailanman. Pero ngayon, hanggang sa bahay ko, nanggugulo ka pa. Ikaw ang dapat ilagay psychopathic eh. Hindi ko ito maiwasan. Kailangan ikaw magbaliwanag sa aking anak na hindi ko kagustuhang iwanan siya. Sa palagay ko maniniwala siya sa'yo. Wala akong nalalaman sinasabi mo. Mabuti pa umalis na kayo. Bago mo masira ang kinabukasan ko. Ano kaya ang gagawin ng asawa mo kapag nalaman niyang may anak ka sa akin? Mrs. Mag! Dali lang. Hayop ka rin, ano? Ngayon, paliwanag mo. Ewan ko kung mauunawaan mo. Pero hindi ko akalain ganito ang mangyayari. Ikwento mong lahat. Nagsama kami ni Hilda noon nang hindi kasal. Pero nagbago ang lahat nang kunin akong bodyguard ni Gobernador De Leon. Nagdadalang tao na si Hilda nang kausapin akong tumakbo para mayor. Hindi ko masabi kay Hilda ang tungkol kay Mirasol. Hindi ako makapaniwala sa naging swerte ko. Isang bodyguard lamang, tapos biglang ipapasok sa politika para maging mayor. At pagkatapos maging asawa ng pinakamaganda at pinakamayamang heredera sa bayan. Iniwan ko si Hilda. Hindi ko kinikilala na ako ang ama ng dinadala niya. Dahil natakot akong mawala sa akin ang magandang kinabukasan na tagpuan ko kay Mirasol. Kapag mayor na ako, maaari nang ihayag ang kasal namin ni Mirasol. Pero biglang nawala siyang parang bula pagkatapos noon. Yun lang ang alam ko. Hindi ko na nakita si Mirasol o si Hilda. Hanggang ngayong nagbalik sila na sabay. Hindi mo alam na isinilang ko ang aking anak? Hindi ba sinabi sa'yo ng gobernador? Hindi ko alam. Hindi mo ba alam? Yes, ako ang magsasabi. Hilda. Nung nilayasan mo ako, dumiretso ko kay gobernador para magsumbong. Naging maunawaan ng gobernador. Ipinaliwanag niya sa akin ang sitwasyon. Na kapag naiskandalo ka sa panahon yun,
baka matalo ka sa eleksyon. Doon niya ako pinatira sa kanyang bahay kung saan walang makakita sa aking pagdadalang tao. Pero nang maisilang ko ang sanggol, nakilala ko ang tunay niyang layunin. Kinuha niya ang aking anak. Siya na raw ang magpapalaki sa bata. Bibigyan niya ako ng pera para makapagbagong buhay, para layuan kita. Pero nakalingat sila sa pagbabantay. Hinanap ko ang aking anak. Nakita ko rin ang aking anak sa mga kwarto ng mga bata. Inisip ko agad kung paano tumakas. Biglang may usok na pumasok sa kwarto. Sunog. Sunog. Nasusunog ang bahay. Nagtatakbo ako. Nagising na lamang ako sa ospital. Tinanong ko sa kanila kung anong nangyari sa sanggol. Pero wala silang alam kung saan napunta. Bakit hindi ka lumapit sa akin noon? Binantaan ako ng gobernador. Natakot ako. Wala akong laban. Maraming salamat sa Diyos. Matagpuan kita. Maraming salamat. Nailigtas ka niya sa sunog. Hindi ba ibinigyan ng gobernador ang sanggol sa 3 kirida niya bago masunog ang bahay? Ang ibig kong sabihin, iba ang sanggol na nakita niyo sa loob ng bahay dahil namatay si gobernador sa sunog. Kung ganon, may pangalawang sanggol. Nalilito ako. Pero kung anak talaga ni Hilda ang sanggol na nakita niyo, kaninong anak ang binigay sa tatlong belyas? Kay Mirasol kanino pa? Sinasabi ko na nga ba't si Mirasol ang nanay ko? At kayo ang tatay ko? Isa lang ang bata. At akong ina. Ako. Maaaring nagkaanak kami ni Mirasol. Yan ang suspetsa ko noon. Kung hindi, bakit pinipilit ni gobernador na pakasal ako kay Mirasol? Pero ang pinagtataka ko, bakit pinawalang bisa ni Mirasol ang kasal namin? Pagkatapos masunog ang bahay. Ay, salamat. At matatapos na rin ang research work mong yan sa buhay ni Gobernador. Napakalakpan ng kikitaan mo. At libre pa tayo ng bakasyunan. You know, interesting din dito. Kaya lang parang gusto ko nang makabalik sa Diliman. Paperweight. Pwede kong gamitin tong paperweight. Papasalubong ko sa mga co-teachers ko sa UP. Ano bang hinahanap mo dyan? Meron ba kayo nakita mga news items sa mga lumang clippings? Tungkol sa pagkasunog ng mansyon ng gobernador? Bakit, anak? Para malaman ang katotohanan. Anong katotohanan? Kasi lalo lumalabo ngayon kung sino talaga ina ni Tita. Dahil nagkaroon pala ng pangalawang sanggol sa mansyon noon. Di nga lang malaman kung kay Hilda yon o kay Mirasol. Di lang matiyak kung nagkaanak nga si Mirasol. Ang gulo, no? Ha? Kay Dad, wala ba kayo nalalaman kung ano talaga nangyari? Kung sino yung pangalawang sanggol at kung saan siya napunta? How come si Tita lang ang tiklin Jin, na? huwag mo nang guluhin ang daddy mo. Wala kaming pakialam sa iskandalong yan. Di ba di tayo nakatira nung araw? Di ba kayong sekretary ng gobernador ng araw, Dad? Kung may nalalaman kayo, sabihin nyo na. Kawawa naman si Tita eh. Pati na rin si Hilda. At ako, naluloko na kakaisip. Jin, stop it! Ang alam namin ay may isang sanggol na pinaampon ng gobernador sa kanyang mga kirida. At kung merong isa pang sanggol, tiyak na namatay yun nung nasunog ang mansyon. Bakit na-upset kayo, Ma'am? Nagtatanong lang naman ako eh. Mukhang nahuhulog na ata ang loob mo sa kanya. Pati na sarili mo, nasa sangkot sa mga iskandalo na kinakalimutan ang lahat. Jin, layuan mo siya. Layuan mo siya. Ma'am, kaibigan ko si Tita. Gusto ko siya matulungan. Makakasama sa'yo makitungo sa kanya. Hindi mo kilala kanyang pagkatao. Anak siya sa labas. Laki ng mga prostitute. Malalaso ang buhay mo. Please, Ma'am. Dad,
Mahal ko kayo eh. Pero mahal ko rin siya. Ayoko naman kayong sa pinipintas sa kanya. Huwag niyo sana akong pilitin na mamili sa inyong dalawa. Umalis na tayo dito. Baka mawala pa sa atin ang ating anak. Leandro, ako'y nababagalan sa mga trabaho ninyo. Doblehin ang mga trabahadores kung kailangan. On schedule pa naman tayo. Peligroso nagmamadali. That's your problem. Basta ang gusto ko, matapos kagad ang memorial na ito. Dapat pulido ang trabaho at saka matibay ang pundasyon. Ikaw ang ipapako ko dito pag hindi ito natapos ang schedule. Ay nako, hindi na ako makatagal sa lugar na ito. Lapit nang matapos ang summer. And I don't intend to stay any longer. Sasawa ka na ba sa amin, Mirasol? Mayor, napasyal ka. Join me for tea. Salamat. Mayor, may sasabihin ka? Pinuntahan ako ni Hilda sa bahay kagabi. Kasama yung 2 bata. And? Nag-away kami ni Remedios. Pati ikaw pinagsisilosan eh. Nilayasan ako kasama yung 2 anak namin. Oh? Maghihiwalay na kami. Oh? Wala ka na bang masabi kundi, oo? Oo. What else can I say? Matatanda na tayo para mag-iyakan pa. At hindi naman ako father confessor mo para magpayo sa'yo. Ngayon, kung broken-hearted ka naman, sorry. Wala akong dalang band-aid. All I can offer you is tea and sympathy. Bring my sugar. I drink my tea. Bitter. Like life. Bakit ganyan ka ngayon? Sweet ka naman dati ah. Kung matamis ang hinahanap mo, ayan, ang ensamada. Wala na bang natitira sa dati mong pagmamahal? Tira. Kung meron man, siguradong panis na. After all, my friend, it's been 15 years. 15 years mo akong pinasabik. Really, Mayor? Napaka-romantic mo naman for a politician. Huwag mong sabihin, in love ka pa rin sa akin hanggang ngayon. Huwag kang tumawa. Totoo, in love pa ako sa'yo. Eh, bakit mo pinakasalan si Remedios? Bakit mo ako iniwan? Hindi para sa'yo. Andiyan si Hilda. Magbalik ka sa kanya. Inanakan mo siya, hindi ba? Inanakan din kita. Nunca. Kailanman na hindi ako nagkaanak. Kailanman na hindi ako nagkagusto sa'yo. Hindi. Bakit pilit ng gobernador na pakasal tayo? Nung mahuli niya tayo sa akto. Kung tutuusin, parang pinikot ninyo ako. Siyang tanungin mo. Pinalalabas mo bang hindi kita nabuntis? At walang nangyari nung ibigay mo sa akin? Mukha ba akong ulol, Mirasol? Isang animal. Animal? Totoo, tinatanggap ko. Pero mas lalo kang animal. Dahil pumatol ka sa isang tulad ko. Yun lang naman na gusto mo sa akin, di ba? Ang animal sa akin. Bakit? Anong palagay mo sa sarili mo? Anghel sa langit? Magkakaila ka ba sa akin? Kung totoong hindi kita nabuntis, saka matagal na wala noon,
bago nasunog ang bahay ninyo, naglaglag ka ba? O nagluwal ng bata? Saan? Saan? Piano! Tama! Doon nga dapat ang mga tulad mong anghel na may buntot at mga sungay. Ano nga palang tawag sa kasalanan ni Satanas? Pride, di ba? Pride! Poor little rich girl. So proud. So proud she fell down to my pusalik. Dinaramdam kong sirain ang mga ilusyon mo, Carlito. After all, my friend, hindi lahat ng pukol ay bumubukol. Hindi ganun kagaling umasinta ang iyong pagkalalaki. I'm sorry to disappoint you some more. Pero hindi lang ikaw ang naging kalaro ko. You were not bad. But the sun did not rise and set between your legs. But don't feel bad. Wala akong inibig sa dinami-dami ninyo. Wala akong napili para kasamahin sa buhay o maging ama kaya ng aking magiging anak kung sakali. Wala ni isa man sa inyong karapat-dapat. Hindi ako nagtataka. Lahat ng lumigaw sa'yo ay pinaparis mo sa papa mo. Paano mo mahahanap sa akin ang natagpo mo na sa kanya? Tama. Tingnan mo ang sarili mo, halimbawa. Ilang taong ka ng mayor dito. Pero hanggang ngayon, ay wala pa ring asenso ang bayang ito. Nung nasa edad mo ang papa ko, ang buhay niya ay punong-puno na ng kadikilaan. Na siya namang dapat. Sapagkat ang angkan namin ay nag-ugat pa sa mga konkistador ng mga hari ng Castilla at Leon. Sira ka na, Mirasol. Sira! Sinira mo ang kanyang ilusyon. Mabuti. Ang lahat sa buhay ay ilusyon. Pati pag-ibig? Yan ang pinakamalaking ilusyon. Sabi nila, malapit na raw kayong umalis. Mahal kita. Hindi kita maring iwan. Nung malaman kong ampun lamang ako, inggit na inggit ako sa ibang mga bata. Naisip ko, buti pa sila. May nanay. May tatay na nagmamahal. Pero ako, hindi ko alam kung sino dapat kong mahaling magulang. Tapos, bigla kang dumating. Nagbago ang lahat. I suppose we have to stay a little longer. I don't see why you have to please that Mirasol. It's not that I'm pleasing her. She wants us to stay. Bah, sayang din yung pera. Baka ang anak natin na masayang. Nasaan nga ba si Jean? He's home. Bukas kasi ang ilaw. Jean, magkaroon kaya ng happy ending pagmamahalan natin? Alam mo, ang pag-ibig po may ending. Hindi na happy ending.
Well, ano masasabi mo magaling na lalaki? We're in love, Dad. Love? Sa edad yung yan? Anong alam nyo? There's a big difference between love and lust. Ikaw lahat ang may kasalanan nito. Ikaw, babae ka. It's all your fault. It's your sin. Handa kaming pakasal. Pag-alis natin, sama ko na si Tita. No. No. Impossible yan. Alam ko kung mga objections ninyo. Hindi mo alam ang lahat. Kung alam lang ninyo, ang ginawa ninyo. Dad, Ma'am, walang pwede sa akin kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang importante sa akin, mahal ko siya. Ngayon, kung mahal niyo ako, hindi niyo ako pipigilan. Gene, be reasonable. No, Dad! You be reasonable. Bakit siya magsasakripisyo sa kasalanan ng iba? Tignan mo si Hilda, si Mayor, si Mirasol, para sa nakikipaghabulan sa hangin sa paghahanap ng kaligayahan. Ngayon, gusto mo ba akong maging katulad nila? Frustrated? Unhappy? I found my happiness. Hindi ko na siya pakakawalan. You can't be sure. I've never been more sure of anything else in my life. First time ko pa lamang siya nakita, I felt she's a part of me. And I'm a part of her. Ganon din ako. Stop it! Stop it! Stop this horrible thing! I say stop it! You don't know what you're saying! Stop it! Malaking kasalanan ang gagawin yung dalawa. Dahil magkapatid kayo. Naisip namin, total ayaw naman ni Mirasol sa kanyang anak. Nahingi na lamang namin kay Gobernador ang bata. O yung anak ni Hilda. O anumang batang maibibigay nila sa amin. Parang nangihingi kayo ng tutang alagaan. Nang dumating kami sa mansyon, kararating lang ni Gobernador sa kanyang mga kirida. Doon niya dinala ang isa sa mga bata. Pagkatapos, nakita namin na susunog ang mansyon. Sinugod ni Gobernador ang bahay para iligtas ang naiwang bata. Sinundan namin siya pero nasawi ang gobernador sa sunog. Nailigtas namin si Hilda at ang sanggol. Bago nagsidatingan ng mga tao, tumakas kami at tinago namin ang sanggol. Umalis kami dito at bagong buhay kami sa Maynila. Inampo namin ang batang yan at pinahal. Buhay namin ang pinuhunan sa batang yan. At ikaw yun, Jean. Iniligtas ka namin sa sunog. Babae ba o lalaki anak ni Mirasol? Ang gobernador lang ang nakakaalam. Pero sinusi na ng kamatayan ang lihim na yan. Sa palagay ko, si Jean anak ni Mirasol. Kahiyan lamang ako para sa kanya. Ganun naman pala eh. Di magbalikan tayo. Alam mo namang mapapaligaya kita. Siguro kailangan kong baguhin ang palakad ng buhay ko. Anong malay mo? Baka swertehin din ako. Eto. My way of saying, thanks for the memories. You can still stay here if you want. Bayad ito ng 2 buwan. Anong malay mo? Baka swertehin ka dito. Maraming rich matrons dito. For services rendered. Mabuti na rin to kaysa sa wala. Dita! Dita!
niya ako kailangan, Jane. Hanapin natin siya. Saan? Ewan ko, hindi ako titigil hanggat na ako nakakahingi ng tawad. Para Manila. Yung cottage tree, sa akin mo na i-transfer. Excuse me, si Hilda, si Inay. Habulin mo doon sa trend kung mahabol mo. Ha? Huwag nang lalapit pa. Huwag mo nang pilitin o subukan pa. Huwag nang iba, patuloy pa. Yan ang payo ko sa'yo. Yan ang payo rin nila. Ayaw sana sa akin ng puso. Laging mag-iingat, huwag kang padadala.